Napalitaan nyo na ba itong biggest ever rape trial na nangyayari ngayon sa France? Ito ay yung kaso nung 72-year-old na si Giselle Pelicot na ni-rape siya 92 times in the span of 10 years from 2011 to 2020. 72 men, 51 men were identified and charged. Ngayon, yung 51 men na yon, ngayon kasalukuyang kinakaso. They're charged with rape. So itong si Giselle, meron siyang option na private trial or public trial. Anong pinili niya? Public trial. Sabi niya ganun, itong mga ito, ni-rape nila ako in private. I will not suffer in private. Kaya, let's name them and let's shame them. Good job! So ngayon, they identify 51 men. How did they identify these 51 men? Itong asawa niya, si Dominic, siya ang nag-invite nitong mga rapists sa bahay nila at hindi siya tumanggap ng bayad. In return for having these men rape yung asawa niya, he would film them doing it. Yeah. Ask niyo ako kung paano siya nahuli. Sige na, ask niyo ako kung paano siya nahuli. So sa trial na ito, yung sa 51 men, they range from prison warden to electrician. Mismong kapitbahay din ni Giselle, isa sa mga rapists. Paano siya ni-rape? Itong asawa ni Giselle, si Dominic, naglalagay ng sleeping pills at saka anti-anxiety medication sa pagkain niya, hinahalo niya sa pagkain niya, at iniinom naman ni Giselle at kinakain niya. Pag pass out na si Giselle, pinapalitan niya ng damit. Pinibigyan niya ng, sexy na na clothes. Tapos, papasok yung lalaki, yung rapist. Let's call them rapists because that's what they are. Ngayon, papasok yung lalaki. Pero may mga rules. Kailangan yung lalaki, wala siyang perfume na ilalagay. At hindi siya naninigarilyo. Why? Kasi, baka maamoy ni Giselle magising. Kailangan din na yung kamay nila hindi malamig. Baka magulat si Giselle magising pag malamig yung kamay nila. At kailangan hubarin nila yung damit nila sa kusina para hindi maingay pag hinubad nila sa kwarto at hindi magising si Giselle. So, hindi alam ni Giselle for 10 years, from 2011 to 2020, hindi niya alam na itong asawa niya nag-i-invite na mga lalaki sa bahay nila para i-rape siya. Hindi niya alam. Ang akala niya, meron siyang Alzheimer's. Kasi may mga days na nakakalimutan niya na oversleep siya, pagod siya, sore siya. Akala niya, may sakit siya. Sabi ni Giselle, akala ko swerte lang ako kasi itong asawa ko mahilig magluto ng pagkain para sa akin. He even makes me ice cream. Dinadala niya ako ng ice cream in bed. But now, looking back, kuwan pala ito. Ito yung doon niya ina-administer yung drugs, not drugs, yung sedative, yung pampatulog, tsaka anti-anxiety medication. Para habang nire-rape siya, hindi siya magising. May ito mga 51 na accused. Makikita mo pag nanood ka ng yung sa court nila, pag nasa news, nakapila sila. Dami nila. Yung ages is from 26 years old to 60 years old. It varies. Si Giselle right now is 72 years old. So nung nangyayari yun, she was in her 50s. Matanda lang siya sa akin ng 10 taon. Pero, 72 men. 51 identified. That means, meron pang 21 men na hindi pa nakikita. Alam nyo ba, there were 20,000 photos
and videos as evidence ng rape na ito. Tapos itong mga lalaki, sabi nila, ay, akala ko nagpapanggap lang siya na tulog. It's not rape. It was a consensual sex. Nagpapanggap lang siya na tulog. Kaya ang mga judges nagtatanong sila, bakit hindi mo alam na natutulog? Hindi naman nagre-respond? Hindi ka ba nagsuspect? May isang tao, sabi niya ganun, sabi sa akin ng asawa is, gustong-gusto ng babaeng ganito, consent na nagpapanggap siyang tulog. Meron pang isa, sabi niya ganun, sabi sa akin ni Dominic, yung asawa, na kung minsan nga dinadala niya yung asawa si Dominic dinadala niya si Giselle sa bus stop para doon i-rape ng ibang mga lalaki. But in actuality, sabi ni Dominic, hindi nangyari ito. Pero minsan dinala niya si Giselle sa isang bus stop, ni-rape niya doon habang tulog yung asawa niya. Pero hindi pa ito ang worst. Alam niyo ang worst? Alam niyo ang worst? Ginawa rin niya ito sa, I know for sure, na ginawa niya ito sa anak niyang babae. Si Dominic, yung anak nila ni Giselle na babae. Matanda na ngayon, may anak na rin. Kasi si Giselle tsaka si Dominic, 50 years silang married. Nagpakasal sila nung 18 years old lang si Giselle. Sabi according to dun sa mga pictures, yung anak nilang babae, may mga pictures din na nakahubad yung anak nila. Although there's no videos na ni-rape yung anak nila, pero may picture siyang nakahubad. Pero mismo yung anak nilang babae, sabi niya, it never happened. But there's picture evidence. So, ibig sabihin, ginawa niya rin sa anak niyang babae. Diba? Napakababoy. Kaya itong si Giselle, sabi niya ganon, you know what? I will not have a private trial. Let's have a public trial. Kaya ngayon, isa-isa itong mga 51 people, na-shame sila. Tapos, syempre, kailangan yung mga family member nila ma-inform. Meron din isa pa na Vietnamese na rapist na sabi bliname, yung Vietnamese na ito, may asawa rin na isa pang Vietnamese. Blame nung asawa nung Vietnamese yung sarili niya kung bakit yung asawa niya nang rape kasi daw hindi siya mahilig sa sex. Oh my God, women, don't blame yourself if your husbands are demonyo. Hindi nyo kasalanan yun kung ang asawa nyo demonyo. Hindi. Kasalanan nila yun. Meron pang isa na yung girlfriend mismo ang naghatid dun sa bahay ni Giselle tsaka ni Dominic. Kasi raw, alam niya na yung pupuntahan niya ay makikipagtalik siya sa ibang babae. Pero yung girlfriend mismo ang nag-drive dun sa lalaki papunta dun sa bahay ni Giselle tsaka ni Dominic. Para raw, hindi maging drunk driver yung boyfriend niya. Diyos ko dahil. Tayo mga babae, I urge you to watch this because we shouldn't be silenced. Kung nangyari ito in private, and I applaud Giselle for having it public. Kasi maraming babae talaga naaabuso. Whether they know it, they don't know it, naaabuso ng asawa. Yung mismong tao na dapat nagpro-protect sa kanila. So, I urge you to watch it, support her. Her name's Giselle Pellico. Hanggang December pa yung trial nila. So, paano nahuli ito si Dominic? Paano nangyari? Paano nito nalaman? So, ito nangyari. Itong si Dominic, nahuli siya na nagfi-film ng, may camera siya sa bag, nagfi-film siya ng mga babaeng nakapalda. Filming under their skirt. It's under. So, nahuli siya. Nakita sa security camera yung ginagawa nitong matanda. He was like 70
69, close to 70 years old that time. So nahuli siya. Ngayon, itong matandang babae na finifilm niya, nagreklamo sa pulis. So ngayon, ininvestigahan siya. Kinonfiscate yung camera niya, tsaka yung cellphone niya. Dun sa computer ni Dominic, nakita nila yung isang file. Alam niyo ba ang pangalan ng file? Ano ang name ng file? Abuses. Nung binuksan nga nila, andirito yung video ng mga rape ni Giselle. So, tinanong siya ng mga police, bakit niya kinip yung mga videos? Bakit niya, and these are detailed videos. Like detailed and labeled under kung anong pangalan ng lalaki, anong time, anong date. As in, it's detailed. So, tinanong siya ng police, bakit mo kinip yung mga ito? Sabi niya, part pleasure and part insurance. Para ma-blackmail niya yung mga ibang lalaki. In the course of the police investigation, they have uncovered 20,000 pictures and videos nung asawa niya, si Giselle, being, technically, it's yung mga pornographic na video. But in all of this video, si Giselle natutulog or tulog or unconscious. So, ang ginawa nila, in-invite nila si Giselle sa police station. Sabi nila, we just need to follow up dun sa case ng asawa mo. So, pero itong si Dominic, ang sinasabi niya kay Giselle, misunderstanding. Oh, matanda na ako. I'm the victim. It was an accident. I was videoing something accidentally, nalaglag, pumunta sa ilalim ng palda ng babae. So, yun. Yun yung rason niya dun sa asawa niya. So, of course, itong si Giselle, naniniwala siya sa asawa niya. So, pumunta siya ngayon sa police station. Tapos sa police station, tinanong siya, sabi niya ganun, ano ang relasyon nyo yung mag-asawa? Okay ba kayo? Kayo ba, Sabi niya, oo, matagal na kami mag-asawa. 50 years na kami mag-asawa. Meron kami 3 anak. So, sabi nila, kayo ba ay swingers? Tapos, sabi niya, no. Hindi kami swingers. Tapos sabi lang ganun, sabi ng mga police, this one's delicate. Pero, ipinakita sa kanya yung mga pictures, yung mga videos. At doon na nga gumuho ang buong mundo ni Giselle. Kasi, alam niyang siya yung nasa video. Alam niyang siya yung nasa picture. Pero, wala siyang maalala na nangyari yun. Kaya, that explains kung bakit 3 times na na-diagnose siya ng sexually transmitted disease. Pero sa totoo lang, sabi niya, wala naman akong ibang partner. Yung asawa ko lang. Ngayon, yun ang nag-explain. Kaya, nung nalaman yon, everything was unraveled. So, itong si Giselle ngayon, na yun. Oh, grabe. So, they investigated for 2 years and now, it's on trial. So, I would update you after ng trial, but I'm hoping na, kasi they're counting this as each individual, as one rape each. Hindi siya yung multiple. Kaya, pag nasentensyan, each man is facing at least 20 years in prison. So, tinanong siya, bakit mo ginawa ito sa asawa mo? Bakit? So sabi niya, kasi sabi ko sa kanya noon na gusto ko maging swingers kami. Swingers, yung, ang swingers, yung kunyari ako, tsaka yung asawa ko, mag-i-invite kami ng ibang couple at makikipag-talik kami dun sa ibang couple. Yun, you swing some people, ibang asawa, yung ganon. So, sinuggest daw ni Dominic kay asawa niya na maging swingers sila para i-spice up nila yung kanilang love life. Pero ano nangyari? Ayaw ni Giselle. So,
Dahil nagalit siya, or sa sarili niya lang, akala mo, ayaw mo. So, yun ang ginawa niya. He drugged Giselle and invited men over para i-rape yung asawa niya. Diba? Grabe. So, kayo mga may asawa dyan, titigan yung mabuti yung asawa nyo. Tingin nyo mabuting asawa. Or kung alam nyo mabuting asawa, you hug them tightly para hindi kayo iwan. Pero kung kayo naman ay inaabuso ng asawa nyo, lasunin nyo na para mamatay. Hindi. Hiwalay nyo na para mabuhay kayo ng payapat masaya. So, we will find out yung resulta. Hopefully by December, matatapos na yung case. And then, I guess they'll deliberate. Pero, 14 out of the 51 people have pleaded guilty. Kaya medyo lengthy yung court, yung proseso. Kasi nga, 14 lang ang nag-plead guilty. So they still have, 26? 27 na kailangan investigahan, patunayan sa court na they know and they were guilty of rape. So, ito lang panawagan ko sa mga babae. Kung kayo ay biktima ng rape o inaabuso kayo ng asawa ninyo, kamag-anak ninyo, mga magulang nyo, inaabuso kayo, nire-rape kayo. It's time to say no. It's time to stand up for yourself. Isipin nyo itong si Giselle, 72 years old. Sabi niya, I will not suffer alone even though I'm old. Kailangan na malaman ng ibang tao na, I might not survive this trial, but these people should be punished and they should be shamed. Kaya kayo, kung kayo ay biktima, it's time for you to speak up. Hindi kayo pwedeng biktima buong buhay nyo. Hindi nyo kasalanan ang sitwasyon nyo ngayon. So, there's always help kung kailangan nyo ng help. Kung kailangan nyo ng tulong, there's always help. Pero ang unang-unang tutulong sa inyo ay sarili ninyo. Huwag kayong magpabiktima. You have to speak up. Okay?